Samantala, sa ibang balita mga kapuso, umabot na po sa mahigit 100 reklamo ang iniimbestigahan ng COMELEC kabilang ang mga nangampanya nitong Huwebes at Biyernes Santo kahit po bawal. Dagdag pa riyan ang pamimigay umano ng isang kandidato ng cash card sa mga botante sa Quezon City. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang local candidate ng Quezon City ang iniimbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC dahil sa posibleng pamimili ng boto. Kasunod yan ang pamimigay umano sa mga botante ng cash card na may lamang 2,000 pesos. USSC cards yun, na may parang SIM card na nandun. Yun pala ay doon sa mga accredited na stores, pwedeng yun ang gamitin na ipambili o ipang-discount. Yan po ay vote buying. Although hindi pa natin sinasabi kung sino ang involved. Ang tanong doon, kung sakali bang yan ay initial, meron pa bang ilalagay pa doon. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa raw pala sapat na nakipagtulungan sila sa mga kumpanya ng e-wallets dahil may ibang pamamaraan pa ang digital vote buying. Mapapanagot natin kung mapapatunayan, hindi lamang po yung mismong kandidato, kung hindi yung mismong platform na ginamit para makapag-issue ng ganitong klaseng card. Sabi ng COMELEC, nasa 120 na ang iniimbestigahan nilang reklamo ng vote buying at abuse of state resources. Bukod dyan, iniimbestigahan din ang sumbong na isang party list at 3 local candidates ang nangampanya nitong Huwebes at Biyernes Santo na ipinagbabawal ng batas. Meron po dyan, nagkampanya gamit pa rin ang kanila pong social media accounts. So ibig sabihin, pangangampanya pa rin po yan. Hindi pa rin sila tumigil sa pagkakampanya. Dahil po dyan, kasama po yan sa iimbestigahan at i-issuehan din ang show cause order. Inilunsad naman ng COMELEC ang komite na mangangasiwa sa random manual audit ng piling presinto matapos ang eleksyon sa Mayo. Dito mano-manong bibilangin ang resulta at ikukumpara sa resulta mula sa makina. 762 na presinto sa bansa at isa sa abroad ang i-audit sa loob ng 45 days. Kahit ano pa man yung mga nanggagaling na issue sa labas, ano pa man yung mga pagdududa, laging napoprove sa random manual audit na wala pong mali, wala pong hindi accurate na count ng ating mga balota. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.